Mitsubishi Adventure 4G63 engine. So ayan, nandiyan yung main rod bearing, and then kakabit natin yung main crankshaft. So kailangan lapat na lapat yan guys para sureball talaga na swak talaga siya. Tapos kabit na natin yung thrust washer. Ito yung nagbibigay ng kanyang clearance para hindi ganong malikot, tsaka yung pinaka setting na clearance sa main journal. And then kabit na natin yung mga main bolt. Higpitan na natin guys. Ayan, makikita nyo. So kailangan mano-mano muna yung higpit. After nyan, sunod nyo na yung sunod natin gagawin is yung torque range. So kailangan sukat talaga yung kanyang measurement, yung kanyang higpit, yung torque. Kailangan talaga nito kasi pag hindi, mahirapan kayo, magkakaroon ng problema, luluwag. And then ayan guys, kailangan swabe, nakakamay yung main journal after mo mag-torque ng 120. Okay? So kabit na natin yung piston. So ganito pala yung pag-setup yan. So kailangan talaga alam mo yung setting triangle type para sureball na walang blow by. Ayan guys, kapitan natin yung main rod bearing. Yung rod bearing, sorry. So ayan, nakapitan natin. So pagkakabit yung piston kailangan meron kayong tools pang press ng piston ring para swabe yung kabit. So simple lang yan guys, pero napaka-importante yung ganyan tools na yan. So ayan, kailangan kahoy didipapok mo para sureball na walang sugat yung pyesa. And then ikutin mo rin magitan na kailangan smooth lang ikot. Okay, so ayan na, gabit na natin yung kanyang head gasket. So panalo na yan. So maglalagay ka ng gasket cement. May nagsabi na wag nang lagyan, pero sa atin kasi nilalagyan natin yan para dikit na dikit. Kung pag tinanggal mo yan, talagang didikit talaga yan, mahirap tanggalin. So ibig sabihin setting talaga siya. Tapos ayan guys, so kabit na natin yung rocker arm. So kabit na yung head. So dire-diretso na to. Let's go. Okay, so hugpit kami nito ng mga una niyan is 60, 80. So hanggang 80 kami nito ang higpit ng kanyang head bolt. So tune up na kami. After that, diretso na kami. Last move natin gagawin is yung timing. So ito na guys, nakapit na natin yung gear. So kung magta-timing kayo, kailangan naka-shoot talaga yan dito. Ayan So may mga marking yan guys. Kailangan talaga na sureball talaga yung marking mo. Kasi pag hindi mo na tapat yan, mahirapan ka. So check nyo mamaya guys yung video natin kompleto nyan kung paano ko kinabit yan. Okay? So kabit na natin yung kaming pinakatakip. Tapos okay na yan, diretso tayo guys. 90% na guys na nabuo na natin. O nandyan na lahat, timings, etc. Lahat na okay na. So sunod na rin yan, panalo na. So tara, kabit na natin guys sa mismo yung kanyang flywheel. And then ayun na, buo na siya. So kabit na natin sa engine bay para makita natin kung okay ba yung gawa natin. So yung engine bay, ginamitan namin ng chain block para sureball talaga. So ayun na guys, kinakabit na natin yung mekaniko. So check natin, pantalin natin yung konti kung anong kalalabas na ng tira natin. Ang ating mechanic, blood bearing Ramos. So start na engine. So check natin guys, ayun na, mandar na. So check natin sa labas kung okay na ba yung tira natin. So tara, let's go. Yan, narinig yung makina. Okay na siya. Yan, check natin. Palang araw guys, engine rebuild tayo ngayon. Mitsubishi Adventure na 4G63 engine. So makikita nyo guys yung pinaka main capsule assembly. So ayan po yung main rod bearing, nakabit na natin. And then sasalpak na natin yung tinatawag na main journal o yung crankshaft. So basic pointers pa rin guys, magkakabit kayo nito. Kailangan lapat na lapat talaga. Okay, so yun po yung mga dapat yung gawin. So natin kakabit is yung kanyang main thrust washer. Ayan, para sa clearance. So ano ba yung purpose ng thrust washer? Ang purpose po nito is para yung laro ng kanyang play at thrust abante ng kanyang crankshaft ay steady. So siya po yung magbibigay ng tamang sukat dyan guys, para wala po yung parang gumagalaw yung tinatawag na main pulley mo na ng kanyang harapang bagay ng crankshaft pulley. So yan po yung pinaka-importante bagay. Kailangan po brand new po yan para sureball talaga na walang magiging problema pagdating ng panahon. Okay? So yan po yung mga basic pointers yan. After nyan, ikakabit na natin yung tinatawag na main caps assembly. So nakakabit na po yan, naka-assembly na po yung lahat ng pyesa nyan. So ikakabit nyo na lang po sa magitan ng paglapat lahat ng yung isang set. So ginagawa namin dito pag naglalapat kami, kailangan na gawin martilyo yung pinaka-rubberize lang para hindi ganun maka-apekto o maka-crack mga pyesa. And then sulat ikakabit ng kanyang main bolt guys, yung kanyang main cap bolt. So ayan, so kailangan na manamano muna bago kang gumamit ng torque. So pag magagamit ka ng torque kasi kailangan yan makakamay, and then manamano lang muna. So after mo magmanamano yan guys, saka kagagamit ng pinaka torque range. Okay, kasi pag binigla mong torque range yan, hihigpit na agad yung isa. So kailangan kamay-kamay lang muna para sureball talaga na
lalapat yung lahat ng pyesa, yung kanyang cap doon sa sa kanyang engine block para pantay-pantay yung resulta guys. After nyan, kailangan nyo namang gamitan ng torque. So yung torque guys, kailangan may numbering din yan. Unang-una mong gagamitin dyan is 20, 40, tapos 60, and then 80. So depende na po yan sa inyo kung paano niya yung tawag niyan ihigpit. So dito po sa amin kasi sanay na tayo, medyo biyasa na yung mga technician natin. So ginagawa namin yan automatic, 40 tapos 80. So depende hanggang mag 120 hanggat kakayanin. So depende sa bolt. So ito kasi nasa mga 80 ang foot-pounds lang yung torque nito, 80 to 90. So okay na po yun. So yun po yung gawin natin. After nyo mag-torque, kailangan ikutin nyo guys. Make sure na umiikot po yan sa magitan ng kamay. Kasi pag hindi po umikot ka sa magitan ng kamay, may sabit na yan. So kailangan talaga nakakamay. Kailangan swabing-swabe. Ayan, kita nyo umiikot na hindi siya slowly yung kanyang stop. So ganun yung tira guys. Next natin gagawin guys yung piston. So yung piston pa mag-set kayo ito, kailangan makita nyo malinis talaga yung tira natin. Malinis yung pagkakayari ng pyesa. Tapos makita mo yung liner guys. Ayan. So kailangan ko namin yung una. Then yung pangalawa. So basic projects pa rin, magta-timing kayo ng piston. May video na ako yung paano ko timing yan. So kailangan triangle type para sure talaga na walang blow-by. So ayan, kailangan nasa palta o nasa scope ng kanyang tugtungan. Okay, so ganyan po yung pag-setup yun guys. So basic pointers pa rin, kung mag-setting kayo nito, kailangan malinis yung yung lahat ng pyesa ginagamit nyo guys. Kasi pag hindi may mga buhangin na pumapasok, alikabok, so bawal po yun. So sa mga baguhan, nagtatanong sa akin, makikita nyo tapat-tapat talaga yun guys. So kailangan nakatapat yan sa pinakapalda niya. Huwag sa may malapit sa may piston, kasi pag nandiyan sa may piston, yung sabi ko kanina, magkukos yan ng blow-by. So mas maganda na yung nasa skirt lang o yung sa kanyang palda ng piston, panalo na. Ay makikita mo yung tugtukan guys, okay. So ganun po yung pag-setting yan. And then kanan, meron kayong tatawag na compression na ring para suwabe yung laglag ng piston guys. Ayan. So mura lang naman yan, nabibili sa Shopee yung ganyan ng tools. Marami na po yan available. Mura lang yan, sa mga 600 lang yan to 500. So at least meron kayo yan, panalo na. So basic pointers pa rin, kung maglalagay kayo ng piston, kailangan gamit kayo ng martilyo na rubberize. Kundi tawag yung rubberize yung kahoy yung handle guys. Okay, so yun po yung mga panawa dito. Ayun, suwabe, diba? So ganun na kasimple yung pagpalo para sureball talaga na walang problema at lapat na lapat yung pyesa. Basic pointers pa rin, yun nga sabi ko kanina, yung pyesa kasi kailangan walang sabit yan guys, lalo na pag liner, kinakabit mo sa liner, kailangan walang sabit yung piston ring. Kasi kung may sabit yan, pag pinasok mo sa loob, ang mangyayari dyan, magagasgas yung liner. So magkakaroon siya ng blow-by o tatawag na na combustion leak. So pag nag-combustion leak yan, either sa valve sila dadaan o dun mismo sa sa intake. So marami ang pwedeng maging cause ng guys sa pamamagitan ng pagkakabit. Kaya dapat unang malinis at saka suabe at batikan talaga yung titira para hindi magbalik-balik yung trabaho ng mechanic. Okay? So yun po yung mga basic pointers guys. So pagkatapos mong magkabit ng piston, dito na sasalubungin sa ilalim yan guys, yung kanyang tatawag na connecting rod bearing. So cap, yun po yung cap na pangkabit doon sa mismo sa kanyang connecting rod. So ganun pa rin, basic pointers pa rin. Ang pyesa na ginagamit pa namin dito is yung mga standard talaga na na Japan brand, either Daido. So hindi ako nag-promote ng product guys, ang pinopromote ko lang yung mga the best na ginagamit namin pyesa para hindi bumabalik yung customer. Kasi may time na na-overhaul mo na, nagulat ka na lang after ng ilang oras lumagotok o ilang araw lumagotok. So ibig sabihin nagnanaki, ibig sabihin may problema yung parts na binili mo. So ordinary o local yung kailangan talaga Japan brand para sureball talaga na walang problema. Kasi pag nagkataon guys, back job ang tawag dyan. So malaking trabaho, magkatanggal ka naman ng makina, magkatanggal ka na naman lahat. Tsaka yung tiwala ng customer sa'yo mawawala. So kaya ginagawa namin guys, for assurance talaga na kailangan Japan talaga yung brand na gagamitin mo pagdating sa loob ng makina. Para iwas ka sa anumang mga problema, mga knocking o ano pa man. Tsaka kailangan setting talaga yan guys. Makita nyo malinis yung tira natin. So dapat ganyan talaga ang dapat yung gawin sa mga unit na mga titry nyo para iwas sakit sa ulo. So last na ito guys, kakabit natin pang number 4 na ito na piston. So ganun pa rin yung proseso, simple lang. Pero kailangan ng strategy at kunting matik-matik o capitation. Okay? So salpak mo, panalo na. So ganun na siya kasimple guys. So after nyan guys, gagawin nyo, papaikutin nyo na magitan ng ng kanyang kamay pa rin. So kailangan mas smooth, malambot, walang sabit. So swabe lang yung ikot guys. So ibig sabihin, panalo yung gawa natin.
Okay, so head gasket kit, ayan, makikita nyo yung o-ring na bronze. So, ibig sabihin yan yung kanyang oil supply. So, bago nyo lagyan ng mga gasket sealant, kailangan na sukatin nyo muna para yung butas. Sureball talaga na akma talaga doon. Okay, so after nyan, saka na kayo maglalagay ng sealant. So, may nagtatanong sa akin, ba't pa nilalagyan ng sealant? So, kung yung ibang mga mekaniko hindi na naglalagay, so ako talaga sa akin nga part is nilalagyan ko talaga yan sealant kasi pampadikit ko talaga yan at pampasikip mismo sa sa clearances ng in between ng engine block tsaka ng cylinder head. So depende na po yan sa mekaniko kung paano niya titrahin yan at magiging yung result ng trabaho niya. So ako talaga nilalagyan ko talaga guys, ay ina-advise ko talaga na lagyan. Okay, shout out sa ating mga birador guys. Ayan, Brad Ping Ramos, Jan Rex, tantanaw po Brad. Guwapo. Fire, let's go! Okay, so after natin na malagyan ng sealant na Shellac brand, ikakabit na natin dyan mismo sa actual sa kanyang engine block. So after nyan guys, maglalagay ulit tayo ng Shellac o sealant ng gasket cement mismo sa kabilang portion ng cylinder gasket. So basic pointers pa rin, magkakabit kayo o bibili kayo ng parts na cylinder head. Make it sure na carbon type po ito kasi kung steel, hindi po yan maganda kasi hindi yan tatagal ng 5 years o 10 years. So mas maganda na yung carbon type kasi nga nabuksan na yung makina, so mas maganda na yung talagang ipit talaga guys. Kaya lalo na pag ng mga bagong overhaul na, so kailangan talaga carbon type kasi yun po talaga yung pinaka the best na experience ko na hindi ako na backjaban. Okay, pagdating sa ganitong trabaho guys, yung kanyang carbon type na cylinder gasket. Next move natin gagawin yung kanyang cylinder head assembly. So nakakabit na yan guys, naka-set up na yan. So ikakabit na lang natin. So basic pointers pa rin, kailangan magkakabit kayo nito, nakashoot talaga sa kanya pinaka-dowel. So yung mga timing ay nakita nyo sa may kanto niyan, may timing yan, may dowel yan. So kung maaari 2 o 3 kayo para talagang hindi talaga magkamali. Kasi nga minsan nagkakamali yan na babangga yung head gasket, nasisira, napupulit, magugulat ka after overhaul, pinandar mo, nag-overhaul ulit. So kailangan talaga kung maaari sure shoot talaga at lapat na lapat talaga bawat pyesa pag kinakabit nyo. So yan guys, kinakabit natin yung main bolt. After nyan mag-torque na tayo, so para sure bolt talaga. Basic pointers pa rin guys, pag magkakabit kayo ng cylinder head main bolt, so kailangan kamay muna. Ibig sabihin itutorque mo muna sa magitan ng mga daliri. After nyan, pag hindi mo na makamay, so gagamit ka lang ng mano-mano na torque wrench o yung tawag na panghigpit. So kailangan talaga niyan kamay muna. Okay, kasi pag binigla mo agad ng higpit yan sa magitan ng torque, so mahirapan ka, baka tumabing mali mo yung dowel sumabit. So maraming mga possible na causes o factors na pwedeng mangyari. Kaya kailangan ingat na ingat ka talaga sa pag-assemble kasi napakahirap po kung magkaroon ka ng failure sa pagkakabit ng bolt. So kailangan talaga yan na step by step proseso. Ganun pa rin gitna, kaliwa kanan, so naka circle type yung mo bit. So kasi pag hindi guys, nagkakataon ng problema yan. Sa bagay, so far sa akin hindi pa naman tayo naka-encounter ng ganun kasi nga maingat tayong nagdalapat ng pyesa para hindi tayo magkamali. Kasi sabi ko kanina, mahirap na magkamali guys. So napakahirap talaga. So after na guys, ginagamit na namin ng torque wrench yan. So una naming tira dyan is 20. So ibig sabihin 20 yung higpit, pagkatapos yan 50 agad. So ganun po kasimple. Ganun pa rin, una ka muna titira sa gitna, tapos left and right hanggang maubos mo lahat. So yun po yung technique kung maghihigpit kayo dito. So kailangan 2 kayo o 3 para may isang taga tingin sa sa measurement ng kanyang torque wrench. So partida nandiyan pa yung baby ko, yung anak ko kasi nga kinakarga ng body natin. Okay, so ganun po siya ka-simple guys. Yan, makita nyo may nag-reading. So ganun po sensitibo yung pag-read ng kanyang torque. Basic pointers pa rin guys, kailangan magto-torque kayo, kailangan sureball talaga kung alam niyo yung mga specification ng torque ng bawat bolt. Ang ating birador guys, si Brad Ping. So yun po yung mga dapat nyong isalang-alang dito guys. Tapos once na after nyo mag-torque, kailangan nire-review nyo po yan. I-review nyo mula yung sa simula ng unang lagay nyo na melt bolt hanggang lahat ng matapos. Kasi double checking po ang tawag dyan. Kung maaari, triple checking para sureball talaga na lapat lahat at pare-pareho yung higpit ng kanyang tornilyo. So yun po yung kailangan dito guys para sureball talaga na okay yung tira mo. Okay? Apil siya mag-torque. Mga birador, shout out sa mga birador. Jan Rex, Bing Ramos. Igsuon ni Bing Ramos sa Flood Control Committee.
Up. Yup. 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 Okay, so we are done guys. Makikita nyo yung atira natin. Ayan. So, tune up na lang yan guys. Pagkatapos nyan, no, double check ng kanyang clearances ng barbula ng intake tsaka exhaust. So, yun po yung mga dapat yung tingnan. And then, check natin yung lapat. So, ayan. Kita nyo, panalo. So, lapat na lapat talaga yan guys. Okay na yan. Okay, so nag-tune up na kami nito guys. Ang binigay ko na clearance sa kanyang valve sa intake is 6 and then sa exhaust naman is 8. So, yun po yung eksaktong clearance ng barbula guys. So okay. Okay, so basic process pa rin guys, gumawa kami ng kanyang gasket kasi nga yung binili ng may-ari is pisa-pisa. So hindi talaga overhauling. Kaya ikaw mekaniko kailangan may diskarte ka. So ayan yung guys, yung oil pump. Ayan yung kanyang pinaka-laman loob kung saan dadalo yung yung oil. So assembly na po yan, nandiyan na sa loob mismo yung oil pump kasama ng timing o yung kanya tinatawag na balancer. So yun po yung dito guys, setup. So basic process pa rin guys, magtatanong kayo bakit isa lang yung kanyang tensioner balancer is gasolina po kasi ito 4G63, hindi tulad sa 45.6 niya, dalawa yung tensioner balancer niya. So ito isa lang. So ayan guys, after nito guys, mamaya makikita nyo kung paano yung timing yan. Turo rin natin sa inyo kung ano yung setup. So basic process pa rin, magkakabit kayo nito, kailangan sureball talaga na tama yung lapat ng pyesa para hindi magkaroon ng tatawag na oil leak. Kasi pag nagkaroon ng oil leak yan guys, wala na, mahirapan na kayo niya magtatanggal na naman kayo. So malaking trabaho. Okay, so yan na po guys, almost 90% na tayo. So panalo na. Okay, so timing na tayo guys. So ayan, makikita nyo unang-una sa kanyang camshaft timing gear. So makikita nyo agad yung arrow o yung dot. Tapos may mga marking yan guys dito sa loob mismo. So hindi nyo makikita yan pag may takip. So kailangan tanggalin nyo yung takip para sureball talaga na makita nyo. So ayan guys ang setup nyan. And then pagdating naman dito sa may part ng mga bearing, walang timing yan. Pagdating mo naman sa baba ng portion ng kanyang pinaka timing balancer. So ayan guys, makita mo yung hiwa o yun, mark, tapat yan. And then yung kanya namang tatawag na dot, meron din point yun sa pinakadulo. So hindi kayo malilito kasi nga halos magkakadikit lang yan, tsaka hindi kayo maliligaw kasi may mga marking. So ganoon din sa crankshaft, ayan, meron din siyang butas din sa may na pwede i-20 Gs, at tapos meron siyang marking doon na arrow type. So kailangan magkakatapat talaga yan sila. Okay, so pagdating naman sa kanyang yung bearing pa rin na tensioner, so naka-timing din yan guys. Ayan, hindi siya tensioner, yung siya, pinaka-guide lang siya na ng balancer. Ayan, so hindi ka na malilito niyan kasi nga lahat yan naka-timing. So yun lang pinaka-basic pointers yan guys. Kailangan hindi ka mali sa timing, isang ngipin lang o kahit kalahati, kung kailangan talaga akma talaga, kasi pag hindi nang mag-akma, magkakaroon talaga ng problema. So basic pointers pa rin guys, ayan na yung kanyang pin lock. So kailangan nakabit mo na lahat ng timing bago mo bubunutin ito, kailangan set up na. So after nyan, set up na siya, bunutin mo na. So ganoon na kasi simple. So higpit na yan guys, hindi na yan luluwag kasi nga nakahigpit na yung toaster. So okay na siya. Okay, so ayan na guys, kakabitan natin yung kanyang mga oil seal. So basic pointers pa rin, ba't kami naglalagay ng grasa? May nagsabi sa atin na pwede naman dilagay ng grasa. So sabi ko kanina, depende na po yan sa mekaniko kung ano yung diskarte niya. So sa amin kasi guys, kahit brand new pa yan, lagyan mo talaga ng grasa para sureball talaga na pang matagalan yung trabaho mo, hindi yung pabalik-balik yung customer. So masakit sa ulo. Okay, so yun po yung mga technique guys. So ayan na guys, kakabitan natin yung kanyang oil pan, yung tinatawag na crankcase, para build up na siya, buo na, dire-diretso na salpak para pwede natin ikabit na lahat ko yung kanyang tatawag na flywheel o ano pwede na ikabit sa kanyang body, sa kanyang engine block. So ganun po kasimple yung birada guys. Okay, basic pointers pa rin naman. Maraming nagtatanong sa akin ano daw yung nilagay natin na sealant, yung po yan, gasket oil. So maganda po yung gasket oil pag once na bagong overhaul kasi tawag yan is habang tumatagal nagiging siya, pag tumitigas siya nagiging rubberized. So pero kailangan maingat ka rin niya, kailangan na small amount lang o tama lang yung amount na ilalagay mo, kasi kung magkamali ka naman baka sumobra, baka mahulog dun sa oil pump, magka problema yung engine guys. Well, marami na po ako na encounter na dinadala sa akin dito unit na galing ng overhaul. So isang araw pa lang, 2 linggo,
minsan buwan pa lang, so nagkakaroon ng problema. So na-find out namin na nagiging oil sludge na o yung very slimy na yung kanyang oil sapagkat yung gasket oil guys natutunaw o kinakain na mismo ng oil pump, nadudurog, kaya nagkakaroon ng stock up dun sa oil system niya, kaya yun overhaul talaga. So stock up yung oil, pigado, so open na naman na engine. Okay, so we are done guys. So review na lang natin yung buong system para pag tinakpan natin diretso alam natin na wala nang problema yung ginawa natin. So basic points pa rin, once na nagkabit na kayo ng lahat ng pyesa guys, so bago nyo takpan, i-check nyo muna, double check, triple check, quadru check. So kailangan talaga i-double check para pag nagkabit na kayo, wala nang ibang iisipin o i-diagnose pa kung gusto na magkaroon ng problema o knocking sa loob, para sureball talaga na okay tira. So yun po yung dapat yung gawin. So flywheel na tayo guys, ayan na, kakabit na natin yan. After nyan, natin malalaman kung pag kinabit natin makina kung okay na ba siya. So basic pointers pa rin, pwede kayo gumamit ng pneumatic na torque para sureball yung trabaho nyo, hindi mahirapan. So ayan na guys, assembly na siya. So buo na almost. Ayan na. So kakabit na natin ito guys. Hindi natin kinabit yung kanyang yung kanyang exhaust manifold kaya para maganda yung space sa engine bay. Ayan. So makita nyo guys, ayan transmission. So kapit na natin. Ating mga berador, shout out si Brad Ping Ramos, ayan, tsaka si Janjan and then si Jan Rex. So dalawang body, mga baguhan guys, tuturuan natin kung paano mag-assemble ng engine, mga body sa ating Carsing TV. So ayan na guys, ikakabit na natin yan, although sa tingin ko gagabihin na to guys, pero sige lang, at least makita natin kung overtime na to hanggang matapos. Okay, so overtime tayo guys ang ating body. So si Brad Ferrer Ramos ang ating mechanic ng Carsing TV. Tingin mo na Brad, shout out. Ayan so seryoso guys. So nakabit na natin yan guys, yung konti, baka bukas na tumapandar kasi may mga hoses pa, cooling system, so marami pagkakabit. So ang ating berador Janjan, ayan, tsaka si Jan Rex, ating mga body guys, so mga mababait na body. Okay, so kabit na natin yan guys, so bukas natin pantarin. So ang ating sistema dito is ikakabit na yung lahat ng system ng kanyang mechanical tsaka electrical para panalo na. Okay, so double check na lang guys na umagahan talaga. Nakabit na natin yung electrical wiring, yung lahat ng vacuum hoses, intake yung intake system, yung kanyang lahat, pati yung kanyang belt, radiator cooling system. So lahat na guys nakabit na. So ang gawin natin, padalhin natin yung makina para ma-check natin kung okay with tira natin. So tara, let's go. Mandar na siya guys. Ayan, check natin yung makina. Ayan, narinig yung makina. Narinig. Ayan, so ibig sabihin okay yung ginawa natin. Okay na siya. Ayan, check natin. Lakas ng andar guys. Okay na. Okay, yun lang. So please subscribe to YouTube channel, share my video, comment na kayo guys sa ating comment section, and then I'll try to reply na maubos ko yung lahat mga katanungan nyo na masagot natin. Okay, so please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.